kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, Hindi pa siguro yung sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos. dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability. Kaloka talaga to si Claire Castro, mga kadonatics. Mukhang nainis na yata dahil ilan sa mga senador ay hindi aaten sa SONA. Ay, ano naman ang gagawin nila doon, mga kadonatics? Makikinig sa mga kasinungalingan ni Bongbong Marcos? Pagod na sila, mga kadonatics. Araw-araw nga nagsisinungaling itong si Marcos, tapos dadalo pa sila sa isang SONA na 1.5 hour speech ni Marcos de Jr. Nakakabingi nga naman, mga kadonatics. At eto, at sa interview niya sa itaas, mga kadonatics, gusto ni Claire Castro na magsubaybay si Inday Sara Duterte sa SONA. Eto, panoorin lang natin, mga kadonatics, mabilisan. Ayan, ito yung reaction ni Claire Castring. Ayan. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, Mensahe doon ng Pangulo ang pinaka-importante doon, mga kadonatics. Wow! Ano kayang mensahe yan? Ay, nakakatuwa naman. hindi problema yan. Hindi pa siguro yung sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos. Dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability. Hindi. Ang Mukhang importante dito, inis. ang ulat ng Pangulo, mag-absent man sila, magbakasyon man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Kahit pumunta daw ng ibang bansa, mukhang pinaringgan si Inday Sara Duterte, mga kadonatics. Ay, nakakatuwa sa pananalita, sa appearance ni Claire Castring na nakapula pa, parang devilish talaga. Ay, mukhang inis na siya, mga kadonatics. Inis na. Walang red carpet ngayon. First time, walang red carpet at first time na napaka-basic ng SONA ngayon. Bakit? Sabi ni Marcos, simplihan lang natin yung SONA. Bakit? Kasi naman, mga kadonatics, wala siyang ipagmamalaki sa kanyang speech. Ano bang achievement? Wala. Diba? Kaya simple lang. At sobrang dami ng hindi aatin, mga kadonatics. Eto. Basahin lang muna natin itong sinabi ni Inday Sara Duterte nung isang araw sa London. Alright? Sa araw ng SONA, ipaalala natin kay BBM that he will never be loved like this. Ay, grabe naman kasi yung ginawa ng mga kadonatics natin sa London, mga kadonatics. Ay, talagang nilandslide si Inday Sara ng mga supporters. Mob, mga kadonatics. Kaya never yan may experience ng Marcoses. Okay, shall we say Marcos. Okay, at kanyang mga kaalyado. Never. Even nga lang si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Robin Padilla, kakaiba yung karisma nila pag lalabas sila sa publiko, mga kadonatics. Talagang dinudumog sila ng taong bayan. I-compare mo kay Bongbong Marcos. Nakakahiya talaga. While si Inday Sara Duterte dinumog ng taong bayan, Marcos de Jr. sa Canada, mga kadonatics, kakarampot na nga lang, pambabatikos pang nakuha. Nakakahiya talaga. Diba? Ganyan ang klaseng presidente meron tayo, mga kadonatics. Well. Pakinggan natin si Inday Castro. Natanong kasi siya patungkol sa hindi pagdalo ni Inday Sara Duterte for third time sa SONA ni Bongbong Marcos. Ito, maiksi lang ito, mga kadonatics. Don't be too impatient. Ito. Katlong SONA na ng Pangulo na hindi a-attend si Vice President Sara Duterte na sa ngayon po ay nasa London, base sa ating mga nakitang huling posts sa social media. But would you encourage the Vice President to at least monitor the President's SONA para mapakinggan niya kung anong sasabihin ng Pangulo? Alam mo, sa mga Wait lang, mga kadonatics. Bago magsalita itong si Claire Castro, sobrang ganda niya ngayon. Hindi nyo na ba napansin, mga kadonatics? Sobrang ganda niya. Grabe kasi yung filter. Sobrang kapal. Bagay-bagay nito, hindi lang SONA. Sana tumutok ang Vice Presidente sa nangyayari talaga sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan. Kasi Wow! Ngayon sa mga kadonatics, isinisi na kay Inday Sara Duterte ang mga nangyayari. Wow! Ganun talaga, di ba? mukhang hindi siya updated sa lahat ng mga nangyayari, kaya hindi niya alam kung ano ang mga programa ng pamahalaan. At
Ano nga ba ang programa ng pamahalaan, mga kadonatics? Alam nyo ba? Comment down below. Kasi, given na, hindi alam ni Inday Sara Duterte yung nangyayari kay Bongbong Marcos kasi wala naman talaga siyang pakialam. Alright. Tayo mga constituents, mga kadonatics, ng Pilipinas, dapat tayong may alam. Kasi the Vice President is very busy also sa kanyang mga gawain bilang isang Vice Presidente. Kaya, wala na siyang time makialam kay Bongbong Marcos, especially sa relationship nila ngayon. Ngayon, tayo, dapat may alam tayo, di ba? Ano bang alam natin? Wala nga din tayong alam eh. So it means, wala kang nagawa. Claire Castro, huwag mong i-direct kay Inday Sara Duterte. Dapat, yung sagot mo na dapat malaman ng taong bayan yung mga pinagagawa ni Bongbong Marcos. Pero sad to say, wala eh. Wala talaga. Paano natin malalaman, mga kadonatics? Ano ba talaga ang meron? Kakahiya. Nakakalungkot talaga. Sana tumutok siya para alamin din niya kung paano ba siya makakatulong sa mga issue ng inflation, sa issue ng pagtaas ng fuel price, sa mga bagay-bagay na ang Pangulo lang ang pumapasan ngayon kasi lagi po siyang wala sa bansa. Pinapasan pala ng Pangulo yung mga ganun, mga kadonatics. Mukhang wala namang ginagawa si Bongbong Marcos. Nababa ba yung inflation? Sa gasolina, pinababa ba nila yung presyo? Mas pinataas pa nila yung diesel ngayon, mga kadonatics, sa 11 pesos. I-compare mo dito. Mas lalong bumababa yung gasolina while sa atin, nagko-consolidate or pataas. What the? Tataas ng 10 pesos. Pagkaraan ng isang buwan, mga kadonatics, good news, bababa ng 1 peso. Patay tayo dyan. Yusek Claire, maraming salamat. Well, anyway, yun lang naman yung kailangan natin marinig kay Claire Castring, mga kadonatics. But ito, panoorin lang natin to si Gadon. 13 seconds itong reaction ni 8080 Gadon, mga kadonatics. Huwag natin 8080 Bobo. Gadon. Kasi na-disbar na to eh. Ex-attorney Gadon, mga kadonatics, patungkol sa SWS at PAUS survey kung bakit nasa itaas pa rin si Inday Sara Duterte while yung sinusuportaan niya ay negative. Eto yung reaction niya. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga dot na mga ito. Kaya, bayad yan. Yung Pulse Asia, huwag kayo maniwala dyan sa mga Okay, thank you. Look at that, mga kadonatics, ang dagway ni Gadon. Look at that. Kaya nga na-dispar dahil sa kabubuhan niya, kasama niya pa yung si ex-attorney din, suspended si Falses na. Sa mga attorney na mga bugok talaga, lack of initiative, mga kadonatics, hindi sila ba suspended, hindi sila ma-disbar kung okay yung pag-iisip nila. Ganyan klase ang mga kaalyado ni BBM, ang yung mga sumusuporta sa kanila, mga kadonatics, or sa kanya in particular. Kakaiba yung pag-iisip nila no? 'Di ba? Napansin niyo 'yan. Mula sa cabinet secretaries, senador, congressman, at sa baba pa, mga kadonatics, ng mga posisyon ng gobyerno. Kakaiba yung pag-iisip nila. Talagang may pinagmanahan sila, 'di ba? Alam na natin kung saan sila nagmana. Well, anyway, mga kadonatics, panoorin na natin tong report na to kung saan ang mga senador hindi a-attend sa SONA at nakaitim pa ngayong araw, mga kadonatics. Nakaitim kasi sina Pia Cayetano, sina Senator Alan at si Amy Marcos. Ito, pakinggan natin. Magandang hapon, Peter at Danny. Nadagdagan pa yung mga senador na hindi dadalo o makikinig sa SONA ng Pangulong Marcos dito mismo sa Batasang Pambansa. Binanggit na rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kanina na wala siyang balak na dumalo sa SONA ng Pangulo. Mas maigi na raw niya na makinig o panoorin na lang ito sa telebisyon. Bawas pressure na din daw ito yung kanyang presence sa Malacanang kung hindi na siya darating dito sa Batasang Pambansa. Naka-block din siya kanina, bahagian niya ito ng protesta sa administrasyon. Nabanggit din niya na ang description niya sa nangyayari daw ngayon na Peter at Danny near martial law yung description niya dahil daw sila mga nasa minority ay nakakasuhan na. At si Senator Amy Marcos, yun din yung idinahilan na hindi nila gusto yung nangyayari na kinakasuhan yung kanilang mga kasama sa minority. Kaya
si Senator Amy for the second time ngayong taon ay hindi rin siya dadalo sa dito sa Batasang Pambansa. Samantala, Wait lang mga kadonatics. Supposed to be dito, ayan, nakita nyo yan. May red, barrier. Yan, parang ribbon. Dito, supposed to be, naka red carpet yan mga kadonatics. But hindi, kasi hindi special ang programang ito, ang zona na ito. Sobrang basic talaga mga kadonatics. Walang special na i-report ang Pangulo. Walang special na dadalo. Kaya hindi naka-red carpet for the first time ata, if I'm not mistaken. Look at yung panahon ni Tatay Digong. Napansin nyo ba? Every zona ni Tatay Digong ay sobrang grabe. Ang mga personalidad na nag-a-attend that time mga kadonatics ay di basta-basta, pati mga artista. Pabunggahan ng damit pa yun eh. Ngayon, ambot na lang. kaugnay naman nung IED na natagpuan sa labas ng Batasang Pambansa, sa labas ng Senado kanina, rather, binabanggit ng Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Alfred Corpus na mas maghihigpit na ngayon ng seguridad sa Senado. Bagamat naka-heightened alerts ang Senado dahil nga sa pagbubukas ng sesyon ay mas maghihigpit sila, mas magdadagdag ng tao on grounds sa labas ng Senado at mas maghihigpit daw sila sa mga bibisita naman dahil nga dito sa natagpuan ito. Kasi Danny at P. Papasabugin na ata yung Senado mga kadonatics. Yung majority doon. Sobrang galit na ng taong bayan na. Hindi rin daw nasagap ng Office of the Senate Sergeant at Arms ng intel nila itong ganitong plano, kung plano ba na magdulot lang ng pangamba sa mga publiko na pupunta o papasok sa Senado, o kung totoo man o napurnada lang yung balak, ay hindi nga daw nila nakuha ito. Kaya mas magdo-double check sila ngayon sa security nila, at sinabi din na magpapatupad sila ng mas mahigpit na patakaran sa pagpasok sa Senado, lalo na doon sa mga inspection, Peter at Danny. Parehong explosive yung punto mo. Yung isa, hindi mag-a-attend si Amy tsaka si Alan Peter. Tapos itong IED, Robert, saan mismo natagpuan ito at ano ang tansya ng security o PNP? Hindi, sa ano to sa Batasan, di ba? Tama ba? Sa Senado, Peter, sa labas siya ng Senado. Hindi nakikinig tong mga journalist ng GZMM no? Kaninang bandang alas 8:30 ng umaga sa Center Island yan, meron kasing tauhan ng tow truck na nandoon, tapos nakita niya yung kahinahinala na yan, sumigaw siya na may bomba. Nakuha yung atensyon ng pulis na nandoon, chinek, at dahil nga medyo nagsuspecha na siya doon sa laman nun, nagpatawag na siya agad ng EOD ng Pasay, at upon verification, nagpositive nga na explosive materials nung laman nung ng box na to, kaya ang ginawa ay dinismantle ng maayos, hindi naman siya sumabog, at subject for verification kung sino yung naglagay doon, sino yung nasa likod ng paglalagay nito, at kung ano yung target talaga niya, na manakot lang ba talaga o kaya naman ay talaga may gusto silang masaktan at pasabugin talaga yung inilagay nila na pampasabog na yun doon sa may labas sa Center Island sa may Senado. Robert, malinaw lang paglilinaw lang. Nako naman. Siguro ibibintang na naman yan sa mga DDS supporters mga kadonatics. Kanya naman talaga sila pag may mga ganitong pangyayari sa Pilipinas. Hindi nyo imagine yung barilan sa Tacloban, yung estudyante na namatay mga kadonatics, ibinentang nila sa mga Duterte. Yung ding move it rider na sinaksak mga kadonatics, I'm so sad talaga sa nangyari. Ibinintang nila sa mga Duterte, o at least DDS. So grabe ka. Tingnan yung utak nila mga kadonatics, di ba? Ganyan na kahalang. Ay nako, itong IED na to, hindi na ako magtataka na i-connect na naman nila ito sa mga DDS supporters. DDS supporters or DDS. 30 in the morning, Senate ground yan.
Tapos, wala bang mga CCTV doon na somehow play Sa labas siya ng Senado. Oh, may backtracking. Dani, Oh. sa labas siya ng Senado. Kaya nga, Senate 8:30 a.m. ground. sa labas ng Senado sa may hindi siya sa Senate ground. Sa labas mismo, sa J.W. Jokno Boulevard. Hindi siya sa loob mismo ng compound ng Senado nakuha. Pero wala bang CCTV that area? Di ba, Jokno Yung, Boulevard is malaki yan eh. Oh. Pwede. Oo, correct. Tama yan. Yan din yung tinitingnan at yan din yung aalamin ng PNP para makita kung sino yung naglagay, kailan inilagay. Pero ang maganda na lang ay napansin agad, lalo na ng tauhan ng tow truck, at naitawag agad sa PNP ito. Pero just the same kanina, habang nalaman natin yan, na naibalita yan ni Radyo Patrol Roen Cueto, tinanong natin sa loob ng Senado kung may pagbabago ba, may gagawin ba because of that incident. Ang sinabi naman ng Sergeant at Arms, ang instruction sa kanila ng Senate President, tuloy sila sa kanilang session at ganyan nga yung ginawa nila, lalo't nagdatigan na rin naman yung ibang mga bisita nila, yung mga dating senador, dating Senate President, dignitaries, at mas sinecure na lang daw nila yung area, Peter at Danny. Robert, meron bang na-establish na connection ito doon sa IED sa DOJ naman na natagpuan? Oo. Yan ang tinitingnan ngayon ng PNP, Danny, Peter, kung related yan at sinadya yan na itanim talaga yung mga yan para nga magdulot ng pangamba o takot at ipakita na medyo magulo or medyo magulo or kung may plano din talaga na baka nga sa ibang lugar meron din coordinated lahat itong mga nakikita at nadidiscovery ng mga ganito. O kasi So, minsan mga kadonatics, hindi natin alam grabe talaga ang laruan ngayon sa politika napaka-dumi talaga. Minsan, sila na mismo ang gumagawa ng ganito, tapos ibintang nila sa supporters ng mga Duterte. Ganyan naman talaga. Kay Mima Alicia, sabi mga kadonatics, di ba? Alam niyo yun. Sa DDS naman, ibinintang. Sa Duterte nga, di ba, in particular, di ba? Pero may mga rumors din na nagsasabing nagkaonsehan na. Kaya wag na tayong magtataka or ma-surprise mga kadonatics kung may mga kaguluhang mangyari sa SONA, alright, at ibintang nila sa mga DDS. Kasi yung makaliwa mga kadonatics, yung Pinklawan at Dilawan, galit din yan sa mga Marcoses, ang iba dyan. Ang ginagawa nila mga kadonatics, nagpo-provoke yan sila ng kaguluhan. Minsan, talagang catalyst yan sila ng kaguluhan mga kadonatics. Tapos, ngayon, ang Malacanang naman, hindi pwedeng ibintang sa kanila. Kasi, may unity talk na sila ngayon. So, sino naman ang maging scapegoat? Tayo na naman, di ba? Sila ang nagpasimuno, tayo sa atin ibintang. Lahat ng mga negatibo sa atin, positibo sa kanila. Kaya positive na positive si Bongbong Ay, nako. Ito explosion talaga sa labas naman ng DOJ compound, pero hindi ito yung na neutralize agad pero kung IED yun at IED din dyan sa Senado, baka iisa lang ang ng mastermind niyan. Okay, balikan ko lang yung Tama, yun yung tinitingnan. Okay, balikan ko lang yung report kanina na dalawang senador na ang hindi mag-a-attend ng 2026 SONA Meron pa bang iba bukod doon sa mga talagang hindi makaka-attend na senador? Anong dalawa? Marami. Oo. Sa minority, Sunday kahapon nabanggitan ni Senator Robin Hood Padilla na hindi rin siya magpupunta dahil may prior commitment na daw siya. At kanina pala ay nabanggit din, although hindi ko sa kanya mismo nakuha, pero si Senator Amy ang nagsabi na maging si Senator Laurel Legarda. Yung sabi daw sa kanya, baka hindi na rin magpunta dito sa Batasang Pambansa para pakinggan yung SONA ng Pangulo. Robert, itanong ko lang ewan ko kung meron ka ring info about this. Si former Speaker Martin Romualdez ba dadalo? Ayan. Yan yung alamin natin, pero ine-expect naman natin na kapag sa ganitong mga pagkakataon, sinisiguro naman ng mga senador, ng mga kongresista ng gatmaare, lalo kung hindi naman sila kalaban ng administrasyon o kaya ay nasa kabilang panig
they see to it na dumarating at nagpupunta sila at nakikinig doon sa talumpati ng Pangulo. Okay, last na lang, Robert. Pakibigyan mo nga kami ng mood dyan ngayon sa nakikita mong mga Dengbak Shakwi, no? Dengbak Shakwi. nag-a-attend mga government officials and diplomatic corps. Ano ang mood ngayon? Masaya ba? O meron bang konting pangamba? Malungkot? Light mood ang mga dumarating dito. Actually, kaliwat kanan nga yung hatak sa ulan ng hilera ng mga different news organization na nandito. Magiliw silang sumasagot, lively silang sumasagot, at wala ka naman makikita sa kanila na semblance ng kalungkutan o kaya ay frustration. Ang makikita mo sa kanila ay may umaasa sila na may babanggitin ng Pangulo na direktang pakikinabangan ng ating mga kababayan. May babanggitin ng Pangulo lalo na ang sinasabi nila hinggil sa korupsyon. Sabi pa ni Erich at Tulfo, mga kadonatics, sa ngayon, dapat si Bongbong Marcos hindi na magbabanggit ng mga anumang promises. Kasi wala na siyang oras. Dapat yung i-report niya kung ano yung promises niya 3 years ago, 4 years ago, ay natupad ngayon. Kasi kung promises lang ngayon, mga kadonatics, wala nang maniniwala talaga. Diba? At alam naman natin, walang natupad. Ay, nako. Anyway, comment down below at babasahin natin yan, mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Like and subscribe. Bye-bye.